Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Sa Indo, aldaw na Biyerkules na kunyan na Mayo 1, taon 2024, official national holiday. Hulita ko dyan po aldaw Labor Day. Araw ka dati kita po na antabayaran sa ramay sa mga kakamping radyo, mahatod ni mga maretang amay. Ngunyan pong amay na pagkaaka. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sa ramay na antabayanan sa 99.9 WEB-FM Kamsur, dyan po sa Rinconada area. Naantabayanan kita sa 99.3 KM Kakampi naman sa partido. Siniman sa 91.9 BBS-FM sa Naga Cities. Ang samuyang live streaming nadadalan, dadangog via FB Live. Sa pakaranggang bilog na puwersa, kang Kakampi Network News. Kaya marang ko si Ken Palma sa lado teknikal. Ako po si Jun Bernas. Matod ka mga bareta. Ngunyan. Ini ang Kakampi Network News. Sa mga bareta nato ko dyan, Elot sa lado nasyonal. Inabisuara kan Department of Health at mga ospital sa Pilipinas na paghandaan ang posibleng paglangkaw ng kaso ka mga helang na may pagkaram sa mainit na panahon darakang El Nino. Sa sarong pahayag, report na ang importansya kang proactive measures na kaning mabawasan ang epekto kang El Nino sa salud kan publiko. Sabi kang ahensya, nakikipagkoordinate naman ang DOH Central Office sa pagikang Health Emergency Management Bureau sa Regional Health Offices asin mga ospital na masiguro na mapanagos ang pagkataon ng serbisyong pangsalud sa publiko. Matandaan, kanakalis na Abril 28 kan i-report kan Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Service Administration o PAGASA na sumirikat sa extreme danger level ang heat index na namatian sa Eva Zambales. Hindi man ang pinakahalangkaw ng heat index na nairistro sa taon na 2024. Mientras tanto, nagpapatalit pa man ang PAGASA. Nabigilauman maging mainit pa ang mamatian sa nasyon sagod sa katangaan kang bulan na Mayo. Katakot kayan, nagtaon ay paranaryo ang DOH si mga informasyon dapit sa mga helang na pwedeng makwa huli sa init kang panahon asing kung ano ang mga dapat na gibuhon in kaso magkaigwakan sinambit na mga kamatayan. Tanto, nagtutumurang sa opisyal kang Cybercrime Investigation and Coordinating Center na sarong individual sila. Asin ba kung sarong nasyon na nasa likod kan deep fake video ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagwarak online sa Bagong Pilipinas. Ngayon sinabi ni CICC Assistant Secretary Mary Rose Magsaysay na ininanahiling na sarong partikular na nasyon ang nagmanipular kan video. Kumbinsido ba si Magsaysay na mayong pag-aaram ang video sa Balikatan Annual Joint Military Exercises kang Pilipinas kay Balan ang Amerika. Matandaan, pigdigaran ka Presidential Communications Office na si PBBM. Adyaw sa video kung saan naging tampok ang boses kang Presidente na nagsusugo sa militar na mag-iwan ng aksyon laban sa sarong nasyon. Piglinaw pa man kan PCO na bayong siri direktiba si Presidente Marcos asin ang audio deep fake asin pigriar gamit ang Generative Artificial Intelligence o AI. 5:10 ang oras siya tugulan. Plus ka mga bareta sa lado nasyonal. Abinado si Department of Energy at the Secretary o ang Department of Energy na haloy na asin halaba pang panahon ang kukonsumuhon para maipautob ang itinutulod na paggamit ng electric vehicle sa enterong Pilipinas. Sabi kang ahensya, report na igwa pa sarang 7,000 na electric vehicles ang igwa sa Pilipinas o 0.001%. Alini sa kabinugan na 14,000, nasa 300,000 man ang nakarehistro. Sa naram kan na Electric Vehicle Industry Development Act, pigsusugo ang Department of Energy na itulod ang e-vehicles. Gusto kang Presidente na bakulang teknolohiya silang bilang kang
e-vehicles ang tutukan kundi hilingon man kung paano makukuha ang magayon na consumer experience aron kan mas madaling financing scheme asin na issue kan mas dakol na charging station sa enterong Pilipinas. Sa kunyan, igwa pa sa ng 70 charging stations ang nasyon. Laibang pinigiran kan DOE na nakula ang upfront cost o ang kang e-vehicle o nasa 2.3 milyon pesos kada unit. Alagad sa pangkakabsan, magayon ang pakinabang digdi kan publiko asin man ka mga consumers. Network. Suya matugang 12 makalampas ang alas 5 limpag-aga. Ay ba panditalas ka mga baretan dyan tungon yan. Bareta pa mangyari sa Lado Nacional. Kailan teka muna Ken, ano nangyari ka sa tuyang linya ko dyan? Nagwawara ba ka? Oy, good morning muna sa mga parantabi niya mo sa FB Live. Ganyan pong amay na pag-aaga. At sa mga parantabi niya mo on air sa 99.9 WEB-FM Kamsur dyan po sa Rinconada area. Marilaga po sa Indo. Sa mga taga-Iriga City, sa mga taga dyan sa Bui. Bagi dyan po sa mga taga-Nabwa, Camarines Sur, as iba pang Banuan sa Rinconada area. Siyempre sa mga taga-Banuan kan mga Banuan dyan sa Partido, Marilaga po sa Indo. Siriman, sa mga parantabin niya tuloy sa Siyol Ginaga, nakatutok sa 91.9 BBS FM. Mientras tanto, balik kita sa iba pa detalles ka mga baretang ko dyan sa Lado Nacional. Kinupirmar mismo ni House Speaker Ferdinand Bartiro Valdez na nakatalaan na mag-concerning investigasyon ang Kamara dapit sa sinasabing gentleman's agreement sa pagkutanan ni dating Presidente Rodrigo Duterte as in Chinese President Xi Jinping. Manugod sa isyu kang West Philippine Sea. Sa sarong press conference, sinabi ni Romualdez na bilang pagutob sa oversight powers kan Kamara, sayang susugoon at magkakaligong komite para imbisigaran ada sinasabing kasunduan. Katuyang kani na madeterminaran ang epekto kanasabit ng kasunduan sa pangnasyon na interes urug na sa soberania asin integridad kang Pilipinas sa satuyang teritoryo. Ipinahayag pa ni Romualdez na arog ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. horrified siya sa ideya kan gentleman's agreement hulita pwedeng may makompromiso digdi. Kaya sa pagi kan investigasyon kang Kamara, maaraman ang katotohanan sa likod kan sinasabing secret deal. Matandaan ipinahayag ni dating Presidente Rodrigo Duterte igwasin ang kasunduan ni Chinese President Xi Jinping na status quo sa West Philippine Sea, particularmente ang subot ban sa pag-repair as in resupply sa BRP Sierra Madre na yaon naman sa Ayungin Shoal. Alagad, tinawando ni Romualdez na ang Ayungin Shoal partikan exclusive economic zone kang Pilipinas na pinapusog kan 2016 arbitral ruling kang UNCLOS. Sa gibon na investigasyon, ipapapud kang Kamara ang mga dating opisyal kan Duterte administration. Katuyang pa kan investigasyon, para na mautro na nasambit ang asunto na iyo ang hinuhurot ngunyan kan China. Kakampi Network News. Network News. Alas 5:15 ang oras siya tungkol yan at yan ang tabayan mga tuga mga live report. Kada sa tuya mga kakamping radyo reporters sa labas. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol yan, bareta pa mangraray sa Lado Nacional. Dahil na muna mandadakop ang Land Transportation Franchising Regulatory Board LTFRB. Ngunya na bayo uno ka mga pampaserong jeep na dahil nag-consolidate sa pigtalaan na deadline kang ahensya kasugmang Abril 30. Ipinahayag ni LTFRB Chairman Chofilo Guades, papadaran muna kang LTFRB ning notice o show cause order. Ang mga operator kang jeep, tangani ba ipanawanag kung tano dahil pwedeng tanggalon ang sinang franchise. Sigun sa iya, makalis ang 15 dias sa kasanaman hagadong kang LTFRB ang tabang kang LTO asin man kang Philippine National Police na magpuna kang pandadakop sa mga dai consolidated na mga POVs. Pili daw man kani na ang consolidation first phase pasaraman kang POV modernization program. Bigli daw pa man na dahil mang kukulangon ang biyahe ka mga rota kung kadakol ang dahil consolidate urog na sa Metro Manila ulit ang kadakol man ibang model services sa mga lugar arukan bus, vans asin mga motorcycle
service. Mientras tanto mga tugag, sumirikat na sa 131 ang bilang kamagkasyudad ang munisipyo sa intirong Pilipinas na nagdeklara ng state of calamity huli sa epekto ng El Niño phenomenon. Sigun kay PCO Assistant Secretary Joey Villarama, tagapagtaram kan Task Force El Niño. Kaya para sa mga lugar na ini ang probinsya kang Occidental Mindoro, Antique, Sultan Kudarat, Basilan, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Asidban South Cotabato. Ipinahid ni Villarama na nasa 4.39 billion pesos ang kantidad kan danyos kan tagalang sa mga tanuman. Katampad na ini kang lampas 77,000 hektaryang dagang inuuma na apektado ka matinig init. Alagad sabi kan opisyal 77% mangkani kaya pang isalbar. Katakot kaya sinabi ni Villarama na kinukonsidera naman kan gobyerno ang paglansar ng cloud seeding sa mga lugar na kaipuan matubigan. Alagad hinihiling na marainig ni ang kung igwang seedable na mga Panginuron asin maging ang huyop kanduro sulit na baka masayang salaman ng proseso kung mapadalagan sa dagat ang pagbagsak kang uran huli kang cloud seedings. Oras ko niya matugang 18 makalampas ang alas 5 ng pagka-morning. Kakampi Network News. Barita muna hali ko dyan sa luwas. Sarong 17 anyos na soltero. Duguan kang inigripuan, usaksakon dyan sa manuaan kan Pasakaw, Camarines Sur. Aramon niya itong report na yan. Ali ki Mike Gravito. Mike. Nagasapo ni na pagkairido sa iyang lawas sinaduguan na ipinagadalagan sa Bicol Medical Center na Siyudad Dinaga ang sarog soltero sa manuaan kan Pasakaw, Camarines Sur na nakipabyesta matapos na ini ang basang nasanang saksakon kan siyang makursunadahan kan papuli na sa Hindang Harong. Sa report gikan sa Pasakaw Municipal Police Station, alauna may maagahon kasudma kan mangyari ang insidente duman sa Zona 7, Barangay Compra, Tinalmod, Pasakaw, Camarines Sur. Gusto ang biktima na si Monito Aicardo, soltero, residente kan Zona 6, Compra, Tinalmod sa Baroan kan Pasakaw. Mantalang suspect na gusto man na si Robert Ilustre, 21 anyos, soltero, estudyante, asin residente kan Zone 11 dyan sa Sitio Compra, Barangay Tinalmod, Pasakaw, Camarines Sur. Sa investigasyon kan mga autoridad nagapabot sa ng sumbong si Julina Aicardo ang ina kan biktima dapit sa pangyaring pananaksak sa iyang aki na biktima mantang tupuli na sa sa Hindang Harong gikan sa pakikipagpiesta kani ang basang nasanang binagat kang suspect asin gamit ang sarong matarong na kutsilyo ang biktima ang basang nasanang pinatadukan kani may hararong na saksak sa iyang tulak na naging danan para ini na duguan na respondihan kan sa iyang mga kapamilya maging kan mga barangay official asin tulos dinara sa Bicol Medical Center dyan Siyudad Dinaga mantang ang suspitsado matapos na gibuon ang nasambit ng pananaksak ang voluntaryo na sana na nag-surrender sa kapulisan sa Banuan kan Pasakaw, Camarines Sur sa Kunyan. Nagpapaumay pa asin na padagos ng binubulong yan sa Bicol Medical Center ang biktima matapos na ini ang makalamit ninararong nasaksak sa saiyang lawas. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Network News. Oras ko niya matugang alas 5. Alas 5:20. Sa iba pang report hali ko dyan sa luwas. Inikin sa sunod gin o kinanikin. 7 establishmento sa Siyudad Dinaga binisita kang SSS huli sa pagiging delinkwenteng employer o na nagbabayad kan kontribusyon para sa mga empleyado sa SSS. Report na yan hali kay Maiko Garcia. Maiko! Security System o It's 5:21 a.m. branch ang 7 establishmento sa Siyudad Dinaga na konsideradong delinquenting employers. Ginibo kasugmang pagkaga ang programang RACE o Run After Contribution Evaders nasa indang ginigibo kada bulan. Simultaneous o sabay-sabay na inilalan sa rin sa interong Pilipinas
na kung saan dinudumanan si mga establishmento komersyal asin tinatawan ng pagirumdum na maghulog ng tamang kontribusyon ang sa mga empleyado. Sa pahayag ni Mr. Harold Gutierrez kang SSS Naga Branch, kabali sa tinawan nin written order asin nahilingan ng violations ang sarong bus company, tire supply, language center asin man eatery. Yan katakod sa violation na non-remittance, non-reporting asin non-registration. Sarong t-shirt printing store man dyan sa CBD2 ang nahilingan ng violation sa non-production. Ang mga nasabit na komersyo kinakaipuan na magkumple kan sa idang violation sa loob ng 15 dias. Takunday, legal department na kang SSS ang sunod na mabisita sa inda, bit-bit ang demand letter asin posibleng naputol si Maiko Garcia sa sayang report. Oras ko niya matugang. Igwara kitag 22 minutos po magkalampas ang oras na alas 5 ng pag-aga. Mientras tanto, sa iba pang bareta niya ito sa Senado Nasional, nangapunan sa mga namanuan ang salong obispo kang simbang katoliko na iribanan na magpangadji para sa pagkakakuring uran na galing mabawasan ang minabating matining init kang panahon sa Pilipinas sigun kitag biliran Bishop Abit Uy. Bako sa naman tao ang nagsasapo sa minabating matining init kang panahon kundi baging ang mga hayop asin mga pananom. Katakot kayan, pinapaginumdum kang obispo ang mga namanwaan na mayong isayman na may rugaring sa kinaban, ngunita ini ipinagkatiwala sa naman kan Diyos sa mga tao tanganing pangatamanan asin pasinson asin bako tanganing aprobitsaran asin man abusuhon. Dagdag pa niya, ang init kang panahon, pagibang kan Diyos tanganing pukawan ang mga tao para magbago asin ipundo ang mga pampipirwisyo sa kapalibutan. Sa iba pa mga bareta niya tungkol niya mga tugang, siniguro kan Department of the Interior Local Government, DILG, Secretary Binur Abalos, sa ginibong pagdagong ka Senado na dahil lamang nabawasan ang iligal na drogang nakumpiskar duman sa Alitagtag, Batangas. Kampirag sa puwersa kan Philippine National Police asinban Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Matandaan pigwestiyon kung nagkagawa ng dagdag bawas sa droga hulita edot na pikilunsya kan PDEA na nasa 2 tonelada ang nakumpiskar na iligal na droga na nagkakantila ng haros 13 bilyon pesos alagad makalis ang 2 aldaw. Itinama ang PNP ang inventaryo na nasa 1.4 tonelada na sana. Ang illegal na drogang nagkakantidad ng 9.68 billion pesos. Sa ibong lado, kumbisido man si Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs Chairman Ronald Bato de la Rosa. Sa garantiya, si paliwanag na itinaw ni Abalos sa pagdagugang komite. Nagutubon ba si De La Rosa? Posibleng nag-overjoy o grabing naugma o nagrukyaw ang piriya sa akumplisimento kaya nasubrahan man ang pagkarkulakan dakul ka asing kantidad kang iligal na droga na kumpiskar. Sa pagdagupakang komite, pinahiling ni Abalos ang aktual na video kang pagkakadakop ki Adjalon Michael Zarate ang nagtalikod na Abril 15 asim pagkakakulong kani siriman ang mga nagtistigong prosecutor, barangay chairman, media representatives asim publiko kang gibo ng inventaryo sa lugar kung saan na nakumpiskar ang mga droga. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, lampas 8,000 na jeepney ang naglapag bago matapos ang deadline sa consolidation kan prangkesa kasubang Abril 30, sabi kan Land Transportation Franchising Regulatory Board Chairman Chopino Guales III. Uli kani sagod kan Abril 23, iguarang 150,000 asing kanakalisma na huring aldaw. Nagdakula ini sa nadagdagan pa ini ng 8,250. Sa press conference, sinabi ni Guades na kadakon magraray ang nakapila sa LTE Farbisa, Quezon City para sa consolidation deadline ka mga PUJ dawal luminampas ng alas 5 ng paghapon. Huli ka sinabi ni Guades
Binukasan kang ahensya ang lingsagod alas 10 magkabangi para mag-resibi o mag-ako kan mga naghabol sa consolidation bago matapos ang deadline. Sabi kan LTFRB Chief, mayong sarupang extension kan deadline para sa franchise consolidation na itataw sa ibong protesta ka mga transport group na kontra sa modernization. Tinawando niya na mapanawas man ding traffic citation ticket ang mga enforcers kang LTFRB sa mga driver na madadakop na nagagamit ng kulurom na bihikulo asin papatawan ding sarong taon na suspensyon asin ang driver's license. Ipapa-impound man ang kulurom na bihikulo asin papatawan ding 50,000 pesos na penalty ang operator. Napaganaman na 79% kan mga pampublikong transportasyon ang nagkonsolidate na sinaram kang PUB Modernization Program asin nagalaw man ng LTFRB Chief na baka umabot sa 80% ang magpakonsolidate. Dagos ng pinagkubindar kan Department of Education DepEd kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang implementasyon kan mas halipot na school year sa masunod na taon taganig maparikas ang pagbalik ang old school calendar sa nasyon o itong June-March school calendar. Sigun kineped Assistant Secretary Francis Cesar Bringas, nagsubitan na sinda ng surat sa Office of the President na nagpuproponir bawasan ng 2 bulan ng school year 2024-2025 na kanipatapos ini sa Marso taon 2025 asin maibalik ang dating school year na Abril asin man Mayo. Ipinaliwanag ni Bringas na anasabit ang agresibong aksyon pwede magresulta sa kadakol na implikasyon sa mga estudyante pati naman mga paratokdo. Sigun saya, ang mga aki pwede magkaigwa ng school work maging aldaw ning Sabado. Ulit mabawasan naman ang bilang kang aldaw kang in-person classes mientras tandong apektado man ang school break ka mga paratugdo siriman sa indang vacation pay. Meron na ba sinabi kang DepEd na kaipuan luway-luwayon ang pagkabalik ang old academic calendar? Ulita makukumpormiso ang aldaw kang pangalo kan mga estudyante pati naman mga paratugdo. May sinusunod man ang DepEd ning 2-year timeline para sa luway-luway na paglilipat kan June-March calendar na mayong mangyaring drastic cut sa bakasyon ng mga estudyante at mga teachers. Alagad, huli sa mga pagkapunan, hidalion ang school calendar chief nagpresenta ng DepEd ni nagkaperang alternatibong timeline sa Presidente ng Pilipinas asing kabali digdi at mas halipot na school year 2024-2025. Pilino pa man kan opisyal na inasakop ka na sa bitang propasto ang mga pribadong eskwelahan sa Pilipinas. Liwat na ginabitan ng water cannon kan China Coast Guard vessels ang mga barko kan Philippine Coast Guard asin Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BFAR pasiring sa Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Sinabi kan Philippine Coast Guard na ang sa indang barko asin barko kan BFAR nasa resupply asin maritime patrol missions kan magyari ang panibagong insidente kasugmang paggaga. Sigun pa sa Philippine Coast Guard, nakamati ang Philippine vessel ni panggipit kang apat na Chinese Coast Guard vessels asin anom na Chinese Maritime Militia ships. Alas 9:53 ng pagkaga kang gamitan ng water cannon kan Chinese Coast Guard ship na may bow number 3305. Ang hiting PRP bangkaw kang BFAR na may 12 nautical miles halis sa Scarborough Shoal. Mientras tanto ang Chinese Coast Guard 3105 asin Chinese Coast Guard 5303 ang mang-ibong na nagbomba sa tubig sa BRP Bagakay kan Philippine Coast Guard. Sinabi ni Commodore J. Tariela, ang Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, na disloso ang sa barko asin patunay ini nin paggamit ning puwersa kan China. Pinigiran man niya ang payo kan China na napatras ang 2 barko kan Pilipinas. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras na ngunyan mga tugang, eksakto alas 5:30 ng pag-aaga. At yan babalik kami, ipapanago sa mga bareta sa Kakampi Network News. Ngunyan pong Mayo 1, taon 2024, aldaw na Biyerkunes. Piyesta ngunyan sa mga nagpupunang piristahan, mapunang piristahan ngunyan ken. Sa manuaan nito, piyesta ngunyan sa Bilaor. Ano pa may mga piyesta ngunyan? Ang aram ko dyan sa may Lagunoy. Kasi nagkapir ang barangay, ka mga manuaan, piyesta man ngunyan pong
Anong patron saint ka na Mayo 1? Patron saint. San Isidro? Sige, atyan, arabon niya to. Happy fiesta na lang. Ingat-ingat duman sa mga makikipiesta. Lalo na po sa pagudtuan, grabe ang init kang panahon. Arog kan erot na mga nairistro sa Camarines Sur na sumirikat sa 47-49 degrees Celsius ang init sa nakaliis na mga adaw. Sa Intero Pilipinas, alas 5:40 nin pag-aaga na. Abang yung mga may piyesta pa ko niyan ang Barangay Santa Cruz. Diyan sa Iriga City, Barangay Santa Cruz, happy fiesta. Palita sa mga mareta ko dyan sa Radyo Nacional, nagpariwas naman ang Department of Education DepEd para man sa nationalization kang workload as in sweldo kang mga partugdo sa mga pampublikong eskwelahan. Kamali sa nakaparamandigdi, ang 8 oras na serbisyo kan mga partugdo kada aldaw kung saan ang 6 na oras digdi dapat itagama sa pagtutukdo sa laog nin mga school rooms. At 2 oras man na partikan sa idang duty, pwede nang gibuon sa lawas kan eskwelahan. Oras na luminampas man sa 6 na oras. Ang duty kan sa rong teacher sa laog kang classroom, siya dapat magkaiguan ng dagdag bayad basta day dapat luminampas nin 2 oras. Mientras tanto, bilang simbag sa mga pangapudan ay balik sa Abril sa Mayo ang school break, nagsubitir naman ang DepEd ding surat sa Office of the President manungod sa bagay na ini. Sa katakod na mareta, dagos na manabinawi ni Senate President Juan Miguel Zubiri, anaydot niyang propesto na may katuyan, opisyal ng Gibon Agosto ang puun kang laugan ng klase. Sa sarong press conference, sinabi ni Zubiri na binawi niya ang isinagat niyang Senate Bill 788. Ulit na sinusuportahan niya man ang magkapuno na ibalik sa dati ang school calendar sa nasyon kung saan Hunyo sa Marso ang relaugan sa klase. Sigun kay Zubiri, gusto niyang gibuon bakasyon ka mga estudyante ang panahon kan tag-init o ang summer season, hulita sa presenteng init kang panahon na mamati sa nasyon. Nasambit paman kan Senate President na pinag-aadaran naman ninda ang resulta ng school calendar sa nakalis na 2 taon. Asida pa naman subot nindang mas kadakol ang bilang ka mga pagsuspindir ng klase. Ngunya na may klase ang panahon kan tag-init, kaya kan may laog ang panahon kan taguran o mga bagyo. Matandaan diwat pinganunsya kan DepEd Paranaroy ang pagkapasararam sa asynchronous o distance learning kan mga klase sa mga pampublikong eskwelahan sa Intero Pilipinas pon kan Lunes, Abril 29. Ano man ang gobyerno na masimbagan ang may datang epekto kang El Niño phenomenon, urog na ngunyan, sabi kan Department of Budget and Management, na nasa lampas 15 billion pesos pa ang pundo ka National Disaster Risk Reduction and Management Fund o ang Calamity Fund ka nasyon. Sigun sa ahensya, aro 5 milyon pesos pa sana ang nagagasto sa Calamity Fund ka nasyon, alis sa 20.5 billion na alokasyon kani sa 2024 National Budget. Sigun ki Budget Secretary Amina Pacandaman, ang Disaster Fund ginagamit para sa aid, relief as in rehabilitation services ka mga naapektuhan ka natural o human-induced disasters na kaipuan aprobaran kang presidente. Apura sa Calamity Fund, nagtagapaman ng gobyerno ng 4.5 billion pesos na fundo para sa crop insurance program kan Philippine Crop Insurance Corporation. Sa uring datos, lampas ang gatos na syudad, asin munisipyo, anyaon sa irarom kan state of calamity, huli sa Tagalang, kabalid na ang mga probinsya kang Iloilo, South Cotabato, pati naman Antique. 5:44 ang oras ngunyan. Sa ibang pambareta sa Radyo Nacional, diwat ipinasararom ka National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, sa yellow alert status ang Luzon as in Visayas Grid. Pasado sa anunsyo kan NGCP, 4 na power plant sa Luzon Grid ang ipinugtak sa forced outage, mentras tanto sa Roman ang nagdadalagan sa rated capacity na may kamilugan 1,369.3 megawatts. Na di available sa grid ang yellow alert status, ipinapautob oras na kakadigit sa naman anata ng reserba kang supply kang kuryente sa ibong kan sobrang langkaw kan demand kang kuryente huli sa grabing init kang panahon. Katala ni presentar kan Department of Labor and Employment doli kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Munyanal daw sa Palasyo Malacanang ang planong pagpapatindog ng Workers Rehabilitation Center Complex para sa mga obreros. Sa Bagong Pilipinas Public Briefing, sinabi ni Doli Undersecretary Attorney Benjo Benavides na parte ni kang programa na igibon sa Malacanang ngunyan na Labor Day.
ang Rehabilitation Center Complex, baging lugar para maumayan ang mga obreros na naaksidente sa trabaho, asin baging training center para sa makabalik sa hanap buhay ang mga nagkaigwaning eridong obrero aron kan naputulaning bitis, kamot o unday man na buta. Sabi pa ni Binabides na maging balik obreros ang tema kang ibubugtak na rehabilitation complex na galing maibalik man ang pagiging produktibo kan mga nadisgrasyang obreros o mga trabador. 5:46 oras ngunyan. Balikan po ng mga balita halis sa luwas. Sa oras ng grass fire, nagbungkaras kasugma dyan sa Libmanan, Camarines Sur. Balita haliki Mike Gravito. Mike! Panagos pag pinag-aaram kan mga autoridad, partikular kan Bureau of Fire Protection dyan sa Baduan kan Libmanan, Camarines Sur, ang naging kausa kan pagkakasunog kan nasa 4 hasta 5 hektaryan kadudutan dyan sa Barangay Tarom, Libmanan, Camarines Sur. Pasado alas 11:50 ni nakauntuhi kasudma kan basa ng sanang magkaigwa ni na pagkalayo ang hilltop o campsite dyan sa Barangay Tarom sa Baduan kan Libmanan, Camarines Sur. Kani ang nagakamuhan kan Bureau of Fire Protection ang tulos na pinagpadara ang nindang mga fire truck tanganing sigmuhon ang kalayo na nagahiwas na pasado alas 11:15 ni na paghapon kang deklara na fire out kan mga tauhan kan BFP Libmanan ang grass fire sa nasambit ng barangay. Mayo pa ni nakukuha ang impormasyon ang mga tauhan kan BFP Libmanan kung ano ang naging kausa asin pinagbunan ka nakasalo asin kunusay ang may kagigibon din padagos niyan ang sa hindang pagapunan sa publiko nalikayan ang mga pagsulo-sulo sa mga kadudutan o rumbo niya na grabe ang init kan panahon na sa tuyang nabamatian. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Job fair asin kadiwan ng Pangulo sa Camarines Sur gigibon sa Sarong Mall sa Ciudad Ganaga. Report haliki Baiko Garcia. Siya ng Labor Day Job Fair asin kadiwa ng Pangulo sa 6 na probinsya sa Reyon Bicol asin digdi sa Camarines Sur gaganapon maninin sa Sarong Mall sa Ciudad Ganaga. Magiging mataon na naman ang Robinson's Place din sa Diversion Road uli sa mangyayaring Job Fair na kung saan ginatos na mga posisyon and available na sindakulan chance na ma-hire ka on the spot. Sa anunsyo ko Department of Labor and Employment sa Bicol, pwedeng magpartisipar sa mga presenteng empleyado na gusto mag-advance ng posisyon. Si mga naghahanap ng trabaho, graduado ng senior high school, si mga fresh graduates ng kolehiyo asin TESDA, malain-lain na employers gikan sa Naga, Camarines Sur asin NCR, ang yaon sa nasambit na mall para mag-offer ng bakanting posisyon sa mga aspiranting job seekers. Mantang nagkakaigwa ng job fair, magkakaigwa man ng kadiwa ng Pangulo na kung saan ipapabaka ng mga produktong gulayon hali sa mga local farmers sa probinsya. Ang kadiwa sa mga programa na inalansar kan PBBM administration para labanan ng inflation dangan tabang man sa mga lokal na obrero asin pertanom. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. 5:49 ng oras kunyan sa iba pang bareta sa lado nasyonal. Kangatan ni Senate Committee on Women, Children, Family Relations, Chairperson Reza Ontiveros ang sendang kasimbagan sa petisyon ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy sa Korte Suprema ng Pilipinas. Matandaan dahil para nahaloy, sinugok ang Korte Suprema Senado na magtaon ng komento sa petisyon ni Kibuloy. Naunto ko ng Legislative Chamber sa implementasyon kang arrest order laban sa iya. Ini matapos na aprobaran dahil para nahaloy ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang arrest order laban sa sinambit ng pastor. Nakaparaman sa komento ni Ontiveros asing kang Senate Committee ang timeline kanday pagkatigdal ni Kibuloy sa saydang imbitasyon dapit sa mga kasong isinasangat laban sa iya. Mientras tanto sa iyang payag, nagpasalamat man ang senadora sa saydang legal team na pinapamahiyuhan ni dating senador o Senior Chief Justice Antonio Carpio asin na Professor Jan Molo uliban sa pagtaong panahon kaan mga ini
sa sinambit ng kaso. Apura sa arrest order ka Senado, presenteng nahampang si Kibuloy sa duwa pang arrest warrants kung saan ang saro gikan sa Davao City Court, asin ang saro gikan sa Pasig City Court. Ini may koneksyon sa mga kasong arog kang sexual abuse, human trafficking, asin labor violations na isinagat laban sa pastor. Katakot kani. Kanda Lunes, Abril 29, nangapunan man si Ontiveros sa Department of Foreign Affairs na nagustan kanselaron ang pasaporte ni Kibuloy. Naman kang Office of the Court Administration sa Korte Suprema kang Pilipinas ang pag-aprobar sa kagadan kang Department of Justice na maibalyos sa sarong korte sa Metro Manila ang kasong sexual as in child abuse na kinakampang ni Davao City ni Pastor Apollo Kibuloy. Sinabi ni Court Administrator Raul Villanueva, inahalot na sana kung aprobaran o ibabasura kang Korte Suprema ang sa indang rekomendasyon. May kinakambang man na kasong qualified human trafficking si Kibuloy sa sarupang korte sa Pasig City. Enot naman na pikanunsya kang DOJ ang kagadan na maibalyo ang mga kaso sa Davao City sa sarong korte sa Quezon City. Sa kunyan, panagos ang paghanap ka mga autoridad sa nakatagong si Kibuloy na pinagtutubunan mantinido pa manggalayaw sa Laogan, Pilipinas. Nagdidesisyon kan mga kumpanya ang pagpapautubning 4-day work week sa tao kan na nakakapasong init kang panahon na sinasapong unyan sa nagkaperang parte kang Pilipinas. Paliwanag ni Labor Undersecretary Benjo Benavides sa nasabit ng flexible work arrangement, prerogative as in opsyon ka mga employer sa pagkonsulta sa senda mga obreros. Sabi kan Dori, ang pag-implementar ka nasabit ng polisiya sa lugar kan trabaho na kadepende sa pag-iipo kang kumpanya. Kasabay digdi ang pagsiguro sa seguridad ka mga obreros asin mamantinir ang productivity kang kumpanya. Nagluwas ang issue, may koneksyon sa implementasyon kang 4-day work week. Uliban sa delikadong level kang heat index na nairistro sa Intero Pilipinas pasado sa kalkulasyon kang State Weather Bureau na pag-asa na madurar pa sagkod sa katangaan kan munya na bulan kan Mayo. Alas 5:53 oras na hunyan. Bagay na bareta para sa mga job seekers, sulit na nakatalaan magkudusin ng Department of Labor and Employment ng job fair sa 97 lugar sa Intero Pilipinas kunya ng Labor Day May 1. Sigun kay Labor Undersecretary Benjo Benavides, nagdesisyon sinda sa mga probinsya magkudusin ng job fairs na ganing mas maidulog pa sa mga job seekers. Kung maghanap ng trabaho ang mga available na trabaho. Dapat naman nakabali sa mga job vacancies na i-offer sa job fair, nasa retail, manufacturing, as in construction, siriman sa finance. Ito naman na sinabi kang Doli, abuton sa 1,901 employers at mapartisipar sa kabilugan, tukang kabilugan, 154,417 job vacancies sa job fair, ngunyan daw, ngunyan Labor Day. Inapisor mga Doli ang mga naghahanap ng trabaho na magbitbit ng dakot-dakopya kasi ng resume, diploma, transcript of records, as in certificate of employment kung dating may trabaho sa saydang pasiring sa mga lugar na bigdalaan para sa job fair. Pigtutulog ka liderato ng Kamara na maamindaran ang rice tarification law. Tagaling magkapagpabakal ng baratong bagas sa National Food Authority. Sa sarong pahayag sinabi ni Speaker Ferdinand Bartolo Valdez na ini ang direksyon na binabagtas kang kaparangunyan para magkabakal ang publiko ng bagas ng presyo mas barato ng 10 pesos, sangkod 15 pesos kada kilo kumpara sa commercial rice. Pamanilo Valdez ang Senado na magpasar nin proposto tagaling tulos ining maging lay. Sigun kino Valdez, katuyan nila, may balik ang presyo kang bagas sa 20 pesos araw ka nasabit ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Panitalas ka mga barata dyan tungunan, mas lalong naging kumpiyansa ang Commission on Election Comelec na maabot asin na posibleng malampasan pa ang target na 3 milyon na bagong botante para sa 2025 midterm elections. Sa ipinaluwas na datos kang Comelec, nasa 2,473,922 ang kabilugan kampilang ka mga nagparehistro. Naginutan sa bilang kandakol mga nagparehistro gikan sa Region 4A o Calabarzon na may 454,313. Sundan kani
o sinusunod ini kan National Capital Region NCR na may 367,869, Region 3 o Central Luzon 286,190, Region 7 o Central Visayas 176,584, as in Region 11 Davao Region may 135,654. Matandaan, pinunal ang voter registration kan natirikod na Pebrero 12, kung saan may 5 bulan pa bago ang deadline kan voter registration sa Setyembre 30 ngunyan na taon. Kaya huli kani, palago sa pagkapunan ni Comelec Chairman George Erwin Garcia sa mga dahi pa nagpaparehistro na aprobitsaran ang pagkakataon na makapagparehistro huli tamayo sindang plano na i-extendero para baon pa ang pigtaraan na voters registration. Network News. Siya tungkol niya matugan solamente 24 minutos na lang ang test magabot ang oras na isang pagkaga. Sa iba pa ni Dallas ka mga barata niya tungkol niyan. Tapos pasabot na binibiripikar kan Department of Health ang report na anong na individual na nagadaan huli man sa heat-related illnesses dalaman kamating init na sinasapo ngunyan sa Pilipinas. Yung kidiwait sa Secretary Teodoro Herbosa, nagkukondusin na si daning investigasyon tanganing malitinibitiran kung matinding init mananggad ang ikinagadan kanasambit ng individual. Basado sa report kang Event-Based Surveillance and Response System kang DWH kan Abril 22, nakapag-restro si daning 34 kasong heat-related illnesses hali apon Enero sundong Abril 8 taon 2024. Sa nasabit ang bilang, anong amping report na binawian ng buhay. Nagpayag man ng pagtubod si Herbosa na posibleng kadakol pang individual ang apektado kang heat-related illnesses. Alagad dahil sa naman ini na i-rehistro. Paliwanag pa ka sekretaryo, ordinaryong dahil naman nagpapasiring sa mga ospital ang mga pasyente ka mga heat-related illnesses. Solamenting may mga malalang kamatian sa naman subot araw kang heat stroke as in heat exhaustion ang nagpapadoktor. Katakot gani, abiso ni Herbosa sa mga namaraan na likayan ang silang salud, ngunyan na matindi ang init kang panahon, tanganing makaiwas sa grabing kamatian. Sa mga ultimong barata dyato ko dyan, pamagraan sa lado nasyonal, binibisto ni National Security Advisor Eduardo Adjo ang importanteng papel ka mga nasa magpapahayag o media tanganing maitano sa publiko ang mga sala asin mayong pasyan na narratives kan China may koneksyon sa paragos na paghinako kalis sa West Philippine Sea. Sa abilian nyo, krusyal ang ginagampanan na papel kan mga nasa media tanganing maipaintindi sa namanawang Pilipino kung ano man agad ang nangyari sa kapalibutan urug na sa West Philippine Sea. Tinawan doon palian nyo na dawan nyo rin dahil labang tigwimenos ang ginigibok ang media na nagsisirbing talinga asin mata sa gabos na nangyari sa nasyon. Kaya sa propaganda yung ginigibok ang China kung saan ipigtutulog gani ang misinformation asin disinformation na makrear ng pagkahandal parte kan sinabi ng sekretaryo na importante digdi maglawag ang media. Katakot kaya nagapunan ba si anyo sa media maging sa publiko na manindugan asing kontraon na mga malisyosong payikan China ng katuyuhan rauton ang national interest kan nasyon. Kumpiyansa si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na malalampasan ka mga Pilipino ang mga kinakampang kanasyon sa presente. Sa mensahe sa ika-503 na anibersaryo ng Bato Lumactan sa Lapu-Lapu City sa Cebu, matrayon pa mga Pilipino huliman sa pagkamot sa nasyon. Sigun saya, huli sa pagiging makabayan ka mga Pilipino na ipapahiling bako sa naman ang pagkamot sa nasyon kundi baging ang pagmakulog sa lambang saro. Dagdag niya pa, sa sining na pagi, maprotiran ang mga diretso asin soberenya ka nasyon. Pagako sa laman subot niya na bakong madali ang paghampang sa pagtiyos asing kagutuman kaya pagsiguro na desidido ang sa administrasyon tapuso ng mga problema ini. Nasabit niya pa man ang pagbariwas ng mga ayuda sa mga nangaipo asin ang pag-alok sa mga dayuhan negosyante na magkapital sa Pilipinas para makakrear ng mga oportunidad asin trabaho para sa mga Pilipino. Mientras tanto mga tugang, mga ultimo panyatong bareta ngunyan, bareta pa mangyari sa lado nasyonal.
Lord Ramon Bong Revilla Jr. na preparado ang nasyon sa namimbiligrong paglaog naman kang La Nina season. Sigun ki Revilla, Chairman kang Senate Committee on Public Works and Highways, paparali na ang panahon kang taguran asin nakahandal ang baing epekto kang La Nina na matara din kadako na pag-uran sa Pilipinas. Huli kani pinapagdamdum ka Senador ang Department of Public Works and Highways, DPWH, maging ang Metropolitan Manila Development Authority na sigurong bastante ang preparasyon ka nasyon sa panahon kang La Nina. Sigun saya dapat kunyang pasara na mamantinil na malinig ang mga drainages asin iba pang bulusan ng tubig na kani may iwasan ang mga pagbaha. Asin pagbarado kani, pinapasiguro pa man ka Senador na 100% operasyonal ang mga pumping station. Sabi pa ni Revilla, aprobisaran ang presenting mainit na panahon para makapagpreparar asin dahil na magkapag-kapag kung igwa ng bagyo. Pero ang mga ahensyas kan gobyerno. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sa SGS ng pag-aaga, balik na sa mga bareta ko niyan. Oras na yara mo mga bareta yung hatod nga mga kakamping radyo. Ito yata mga bareta ng telefon dyan sa Rinconada area kan DWEB-FM Kamsur. Sa tuwing kabahan naman si Benny Decena. Benny! EBFM Radyo Rinconada. Kakampi mo Network News. Mabalus yun sa detalyos kan mga barata. Halidig sa DWB Kamsur, ang radyong kaibigan mo na kakampi mo pa padagusan commitment, panindugan kan lokal na gobyerno kan Banwa na Bao sa liderato ng Mayor Jeff Besenyo na mapagaray ang sistema ng drainage asin mapaiwas pa ang kalinigan asin sanitasyon sa sayang Banwaan. Ini pinahayag ni Mayor Besenyo matapos na ilansar kani ang sinasabing clearing asin declogging kan mga inaagyan ng tubig sa sendang Banwaan. Katuyan kani, iyon na mahali ang mga ati asin man ang mga basura sa mga agyan ng tubig asin ang katuyan kani, iyon na mamantenir ang tultul na bulos kan tubig, maibitaran ng pagbadurante kan na pagkakaigwanin na makusog na pagulan, asin mapababa ang risko na magkaigwanin helang asin mga konstituentes sa paagikan kontaminadong tubig. Ninhuli ka ni pinapakulayan ni Mayor Besenyo ang gabos na taga-Banwa na Bao asin hinahagad ang ng kooperasyon na dai magparaapon nin basura sa mga canals, creeks asin rivers para maibitran ang pagbara na sigun sa saya saro sa pinakarason kung tano ta ang sendang Banwaan pinagbabaha. Nagtutubod ang alkalde kan Banwa na Bao sa Besenyo na ang pagmantenir kan kalinigan saro sa paagi para makapag-andam ninulta ang pagbaha o makapag-andam sa mga pagbaha na duro o darakan makusog na uran. Kaya man, sigun kay Mayor Besenyo, ipagpapadagos kan lokal na gobyerno kan Banwa na Bao ang paggibo ng mga programang pangkalinigan sa sayang padangat na Banwaan. DWEB-FM Radyo Rinconada. Kakampi mo Network News. Sa iba pang detalyos kan mga bareta sa lalo o lado lokal, pinalayugan ng pag-umaw ni Congressman Mix Villaferte kan Rinconada ang ginibong search for binibining alinsangan 2024 kasubangis sa CSPC na kung saan sigun kay Congressman Mix Villaferte ang Miss Alinsangan inapod niyang true pedigree of beauty as in true commitment of beautiful and innovative leadership of the Simbulans. Sigun kay Congressman Mix Villaferte poon kan siya maging gobernador ng probinsya talagang ang mga nanggagana sa Miss Binibining Alinsangan, Miss Rinconada asin Miss Nabwa, iyon ang nagiging panlaban sa mga kaugma asin Miss Bicolania digdi sa Sutaw sa Kabikulan. Kaugma po ako na nabitbit po natin ang ating kaibigan para po sa very prestigious pageant sa ating po ng Rinconada area, sa ating po province of Camarines Sur. I know the history, Mayor Del Simbulan, na yung mga winners na ito kang Miss Alinsangan, Miss Rinconada, Miss Nabwa, nagsasakat, whether Miss Kaugma, Miss Bicolandia, and so on and so forth. So this is really a true pedigree of beauty, a true commitment of beautiful and innovative leadership headed by Mayor Fer and Delia Simbulan. Kaya palakpakan po natin ang LGU Nabwa. Happy Pintakasi to you all. Parte kan mga naging mensahe ni Congressman Mix Villaferte katakod kan pag-celebrate kan
Alinsangan Festival digdi sa Banuan na ba kasubanggi nangganang binibining Alinsangan 2024 iyon contestant number 3 na taga Barangay La Opinion na Camarines Sur na si Elaine Grace Penetrante. Naging binibining Alinsangan Rinconada iyon man si Eliza May Sabidukan Magaraw. Miss Alinsangan Tourism iyon man si Hana May Panibigan Calabanga. And first runner-up iyon man si Nicole Joysan Peña Serada kan Banuan Buy. Asin ang second runner-up is si Audrey Alexandra Villa kan Banuan na Bao. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi mo Network News. Yan ang mga barata halidig sa DWB Kamsur. Ini ang salit sa si Benedicena. Good morning. Kakampi. Ika mga barata dyan sa DWEBFM Kamsur. 14 minutos magalampas ang oras na alas 6. Isunod na mga bareta hari dyan sa partido. Mga bareta ng tripon kan Kiyam Kakampi Partido go ahead. Partido. Hello. Yes. Abalos yun. Abalos, uya mga bareta gikanigdi sa Kakampi Partido. Nakisumaro asin man nakisaro ang kapupulisan sa Banuanin sa ngay Camarines Sur sa ginibong Coastal Clean-up Drive sa Baybayin o Shoreline kang barangay nato sa Banuanin sa ngay Camarines Sur. Ang sinabitang programa sinman aktibidad ang initial na ipig conducer kan Philippine Dental Association. Karibaan man dahil na grupo aro kan Philippine Coast Guard, mga barangay officials, sinman mga barangay workers, mga miyembro kang kaligtasan, mga residentes kang barangay, asin iba pa mga volunteers na mga sibilyan ang nag-arsod-asod tangad ina malinig ang mga baybayon sa sinabitang barangay. Ada unang bita ng mga proyekto may katuyuhan na panagos na maging malinig asin magaya-gaya magayon ang kapalibutan na partikularmente sa mga lugar arong sa harani sa mga kadagatan. Sa ibong kanin, sigun kay Police Brigadier General Andre Dizon, ang Regional Director kan PNP sa Intirong Kabikulan, ang subot ang sinabit ng Coastal Clean-up Drive, ang simbolo ng pagkakasararo asin man pagtatarbangan, kan man iba-ibang sektor kang gobyerno asin man nagtatao ng inspirasyon sa mga kahimanuang Bicolano. Iyan tangani na bantayan asin man at tamanon ang kapalibutan para man sa masunod na henerasyon. Mientras tanto sa Sarupang Bareta sa lalo lokal, pigya paluwas naman kan Department of Labor and Employment ang mandailay ng mga aktibidades sa pag-celebrar kan ika-122 na Labor Day ang hunya na pizza uno kan bulan ni Mayo. Kini katakudman kan programa sa Bagong Pilipinas na kung saan ang tema iyo ang manggagawang Pilipino kabalikat at kasama sa pag-asenso. Iyan sinambit ng mga aktibidad gigibuhon sa mandaylayan na anong na probinsya kan intirong Bicol Region na punin alas 8 nin pagkaga sa kundang alas 4 nin pagkahapon. Uyan mga nakalinga ng mga aktibidades asin man mga serbisyong pinag-ofrecer kan mandaylayan na mga opisina kan dole sa mga probinsya arong kan job fair kadiwa ng Pangulo pag-distribuer kan mga assistance kan ubagaman tabang kan gobyerno aron kan tupad livelihood asin man GIP, Labor Advisory Service, Labor Education and Livelihood Service, Career Vocational and Employment Coastline o Counseling Service, Entrepreneurship Seminar kan DTI, pati naman ang Test the Skills Training Orientation baga o pigya aalokan mga opisyalis kan Department of Labor and Employment digdi sa Intirong Kabikulan ang mga Bicolano na magpasyar sa indang mga provincial offices tangani na makabail kan sinambit ng mga serbisyo asin man mga aktibidad. Iyan man tabi yun ang katereponan kan mga bareta gikan igdi sa Kakampi Partido para sa Kakampi Network News. Ako man si Nilo Riana, maray na aga. Kiyam Kakampi Partido sa pagi ni Nilo Riana, 18 minutos magalampas ang alas 6. Uwi na sunod mga bareta ang halos sa BBS FM 91.9 Legacy TV. Para ito naman si Junior Cuba, BBS. BBS Basta Bareta, sigurado. Yun, Siyoka. Salamat, Jun. Nabaray na pagkakalig di sa PBS 91.9 FM. PNP Naga nakalatag na ang pulis sa instalasyon kay Most Reverend Rex Andrew Alarcon sa aga na konsen alas 9 na pagkagagigipunan na sampitan ng aktibidad sa Metropolitan Cathedral
alas 9 ni na pagkaga sa Elias Angeles Street, Naga City, na kung saan an installation and canonical procession gigipuhon sa aga. Mantango niya na aldaw nakatalan man nagipon ang press conference mismo dyan sa Archbishop Palace alas 9 ni pagkaaga. Sa iba pang ditalikan mga pareta sa duman sa Department of Health na nagpapadagos na pangapunan kan Department of Health naman tiniron ang pagkakaigwakan water therapy ngunyan na panahon asin na grabe ang ragit kan init ninghuli sa record ang kadakulaan na mga ipinagdadalagan sa mga hospital ninghuli naman sa atakado kan head stroke na kung saan ang pag-inom sumot ng tubig iyo ang pinakadakulang solusyon asin tabang sa mga lalo na sa mga igwanin kamatian asin igwanin na mati nin high blood asin na mga pinag-aatakar kung kaya ang water therapy importante subot dawa mayo ning kamatian tangani subot na maibitaran ang atake kan heat stroke. Sa iba pang ditalikan mga pareta ka Konsyal Lito del Rosario promisang dai maruruto sa an mga atletang maski mayong catering service sa an mga parakawat kan Naga City ang ditali Poyet Paderes. Dai na inabot kan oras kan Education Scholarship and Sports Office ang preparasyon sa mga kinakaipuhan kan mga atleta kung kaya mayong food catering service ang LGU Naga sa mga ini sa ginigibong palarong Bicol 2024. Sigun mismo kay City Councilor Lito del Rosario, Chairman kan Education Committee sa Konseho, sa tahaw kay ni may bastanting budget man ang lambang atleta nagkakantidad 3,600 pesos. Na iyon kukuha na ng food allowance kan mga ini. Apwera pa kan ipigpreparar na pagkakan kan DepEd Naga na nagpromisa man na masustansyang pagkakan ipapakakan sa mga parakawat. Inapudan man kan konsyal ang mga magurang kan mga atleta na dai maghandal tas sisiguro doon nindang dai marurutos ang mga kaakian na kaibahan sa delegasyon. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang ditalikan mga pareta, PRO5 preparado sa lauga nin tulong altaw na kana piston strike. Detalye Daryl Panyas. Tapos ko niya na aldaw na Mayo 1 kung saan ipinautob ang mga lakdang sa seguridad tangarig na masiguro ang kaligtasan kan publiko. Sigon sa report, maabot sa 3,505 na mga personahes kan PNP ang ipig-deploy sa anom na probinsya kaiba ang regional headquarters. Kaiba sa mga lakdang sa seguridad, ang malaylain na estratehiya sa operasyon, tangarig na mamantinir ang katrangkiluhan kan strike. Ang mga personahe tinawanin trabaho bilang CDM contingents, drone operators, mga police visibility, patrol units, traffic assistance, kabali naman ang checkpoints, border control point operations, asin man ang RSSF. Nagtauman ang PRO5 ng libreng serbisyo sa transportasyon sa paaykan libreng sakay initiative sa Bicol Region. May kabilugan na tracing bihikulo ang pigamit ngarig natabangan ang mga commuters. Dagdag suporta man ang naresibikan pulisya gikan sa mga advocacy group asin man multipliers sa panahon kan operasyon kan libreng sakay. Sigon kidison, pusog ang dedikasyon kan kasurog caps na maipautob ang maiwasan ang nabala asin man mapamarayan publiko sa panahon kan transport strike. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa huring pareta sa gikadigdi sa PBS nakaalerto ang PMP dawa na nga ni mayo ni na-record asin mayo sumotin nagkuha ng permit na para sa transport strike alagad iko sumotin nagkuha ni na permit para sa pagkakigwanin na rally ang grupo kan KMU o Kilosang Mayo 1 na konsahin na inigigipuhon sa Sarong Plaza digdi sa siyudad ni Naga. Alagad man tinido subot ang pag-monitor ka na PMP sa nasampitan ng aktibidad mantang naka-maximum tolerance subot ang PMP sa nasampitan ng okasyon. Nagigipon mo niya na altaw ka na Kilosang Mayo 1
Kay ripa ang iba pang agit-agitan na grupo na mahiwa-hiwa sa sentro kan siyudad ning Naga. Yan na tagig yun ang nakateleponan ko mga bareta alig di sa PBS 91.9 FM sa pangaran ni Junel Cuba. Ako po si Oscar Ismenda. Basta Bareta, sigurado. PBS Basta Bareta, sigurado. Kampi Network. Thank you ka, mga bareta dyan sa BBS FM 91.9, digyan sa Naga City. Oras kaya matugan 25, magalampas ang alas 6 ng pag-aaga. At yan, sa saming pagbabalik, aramo ng mga saradong tilampong nyo na aldaw dito sa Siyudad Naga. May koneksyon sa installation kan bagong Arsobispo kan Cáceres. Sa saming pagbabalik sa Kakampi Network News. Kakampi Network. Magpun sa Bao Junction, sagud sa Bato Junction, sa kalabaan kan Bahalika Highway. This one, ilot na abiso kan DPWH sa mga motorista na pasiringon duman sa probinsya kan Albay na magbagtas pasirin sa Siyudad Naga si mga halim balatan na Naga City, sin vice versa, kay po mag-agi sa Albay Diversion Road, Bula Provincial Road. Si mga Balatan to Legazpi City and vice versa, maagiban sa Nabwa Bao Libon Pulangi Road. Si mga taga Legazpi City, mapasiring sa Naga City and vice versa, maagi sa Iriga City, Masuli Road, bilang mga alternatibo sa pagsarado kan porsyon kan Bao Diversion Road, palaog dyan sa sentro kan Dabwa, Camarines Sur, Munyal Aldao, napigay na uman, bubukasan alas 2 ng pagkahapon. Mientras tanto, sa Siyudad Naga, huliman sa mga preparasyon para sa mangyaring installation, asin man canonical position. Kan bagong Arsobispo kan Cáceres na si Arsobispo Rex Andrew Alarcon. Sarado man ang mga mayor na tilampo dito sa sentro kan Siyudad Naga. Kabali dyan ang kalabaan kan Babolo Road. Sa crossing ka Maharlika Highway, magpon sa Maharlika Highway, kalabaan kan Biak na Bato Street sa Barangay Tabuco kan Siyudad Naga. Party kan General Luna Street, party kan P. Burgos Street asin Piña Francia Avenue. Kalabaan kan Piña Francia Avenue, pon dyan sa Hispanic Ruins, sagod sa USI. Kalabaan kan Piña Francia Avenue, pagpun sa Old Naga City Hospital, siring sa Camarines Sur National High School. Sarado man ang porsyon kan Piña Francia Avenue, magpun sa Biscas, sagod sa Center Point. Magsaysay Avenue, sarado. Magpun dyan sa may museum, sagod sa LRB Residence sa may Balatas. Asin Balatas Road, from LRB Residence to Basilica Gate. Kabali sa mga aktibidad ko dyan sa installation ni Arsobispo Alarcon, ang pag-abot kani sa Naga Milaor boundary, asin ang ikibo ng motorcade pasirin dyan sa Gain sa Camarines Sur. Mientras tanto mga tugang, sa iba panitalas ka mga barata niya tungkol yan sa radio lokal. Puno na ang Naga City People's Council bilang representante kan mga presidentes kan na Siyudad Naga na komitido sa importansya kan transparency, accountability as in good governance sa mga opisyal lokal kan na siyudad na magpaliwanag asin simbagon ang mga aligasyon ng korupsyon na laban sa inda na paragos na pinag-uurlayan ngunyan sa media asin sa mga pribadong urulay matapos na magluwas ang mga nakapalaman sa surat ni dating Vice Presidente Leni Robredo sa mga opisyal kan na siyudad na pinapahinutan ni Alcalde Nelson Ligacion. Sinabi kan Naga City People's Council na bilang mga board asin sectoral leaders kada konseho hinahagad din na simbagon ni ka mga elhidong opisyal asin maipaliwanag sa mga taga-syudad kan Naga. Pinabando na bilang mga stakeholders kan syudad hinahagad din ang transparency asin komprehensibong mga paliwanag
dapit sa bagay na ini. Matandaan po na putok ang mga aligasyon ng korupsyon sa surat ni dating Vice Presidente Leni Robredo sa gudlunan. Mayong girom-girom ang mga opisyal kan naga tagading ipaliwanag ang mga kapalaban sa surat na silang naresibi. Kabali sa mga aligasyon ng korupsyon, ang anang paghagad ng SOP sa mga proyektong pang-infrastruktura sa Siyudad Ganaga, asim pagresibi ng payula gikan sa operasyon kan STL Waiting sa Naga. Sa iba pa mareta sa lado lokal, pinapaaksyonan ba ni Congressman Elmer Villaferte kan ikadawang distrito kang Camarines Sur na yuman ng pamayo ka National Unity Party. Sa Senado, ang 5 propostong lay na erotang inaporbaran duman sa Kamara de Representante na batang proteksyon sa mga ordinaryong obrerong Pilipino. Katakod kan Labor Day celebration muna, nag-apilar si Congressman Elmer sa mga biyembro kan Senado na ikonsiderar ang pagpasar kan 5 propostong lay na erotang naporbaran duman sa Kamara de Representantes na mahatod sa maray na pagbuhay kan mga barangay health workers, asin iba pang healthcare providers, mga public servants, mga soldados, paratokdo, mga freelance workers, kabali naman ang mga biyembros kan BIDYA. Si Congressman Elmer Villaferte, author, asing co-author ka mga propostong pinapaborbaran sa Senado, kaya barat sina Congressman Luis Miguel Villaferte kan Rinconada, Congressman Yoshi Anthony Huribata kan First District, asin si Congressman Brian Raymond Yamsuan kan Bicol Saro Party List. Itinutulod ni Congressman Elmer ang pag-aprobar ka Senado sa proposal nga ni batawaning seguridad sa trabaho ang mga BHW asin mairayo ang mga ini sa pamumulitika. Sabi kang kongresista, inaprobara naman kang Kamara ang proposal na ibaba ang optional retirement age sa 56 anyos halos sa 60 anyos ang edad. Pinawando niya pa ang importansya na maging lay ang proposal ng Media Workers Welfare Act sa kaning protehiran ng mga diretso kan media workers asin mamantinir ang produktibo sa kapakinabangan kan sosyedad. Nangapunang paman si Congressman Elmer sa Senado, aprobaran ang House Bill 7240 taganing day makabali ang mga paratokdo sa mga pampublikong eskwelahan, mga healthcare providers, soldado sa sinibapang uniporbadong tawan kan Estado sa propostong right-sizing kan burokrasya. Sa irarom kan proposto ang right-sizing program, baduran ng 3 taon, asin matagaman ng pundo para sa mga empleyado na mas pipilion magretiro, sabi pa ni Congressman Elmer Villaferte. Sumikat na sa 18,196 na persona ang nabenepisyaran sa libreng theoretical driving course na pigkukunusil kan Land Transportation Office sa Bicol. Napagaraman sa LTO Bicol. Alis sa mga nag-aprobitsar, kanda sinambit ng programa, yung si mga aplikante para sa driver's license, asin student driver's permit. Ang kada partisipante o ang kada partisipante sa nakakamenos ng 100,000 pesos sa pag-aprobitsar kan sinambit ng libreng programa kan Land Transportation Office. Napaganaman, 8,352 na Drivers Education Centers ang nagpartisipar sa sinambit ng programa. Para sa Ruas ka Pilipinas, kunya pinuntahan ni New York Judge Juan Mirchan ni $9,000 si dating US President Donald Trump huliban sa pagbalga sa gag order dapit sa hush money trial kay ni. Sigun Kim Mirchan, siyang beses na binitikos ni Trump ang mga witnesses na malinaw na pagbalga sa gag order. Magkakalingo sa naman na bayadan kan dating Presidente ng Estados Unidos sa nasabit ng kandidat sa katapusan kan simana. Enot kani hinagad ka mga prosecutor's na i-contempt si Trump uliman sa pagbalga sa gag order alagad binaliwala sa naman ni Mirchan asin na visual ang dating Presidente na paraon na sila ang mga online post kani na nagbabatikos sa nangyaring pagdangog sa iyang kaso. Sa Paratag Sports sa PBA, dawaran nila ay bulsa na ang top spot asin twice to bet incentive sa quarterfinals. Bayo pa manggarari planong San Miguel na pundon ang sayang siyam na sunod na arangkada. Asin target ninda sa ika-10 sunod na kapangganahan laban sa Blackwater ngunya na alas 4 rin pagkapon sa Season 48 PBA Philippine Cup
duman sa Philsport Arena sa Pasig City, Atian. Sa ikalawang kawat, alas 7:30 ng pagkabanggi, tatargetong bangkan Tiel Tropang Giga ang quarterfinals berth kontra sa Nasipang Converge. Sulukan San Miguel ang liderato, tarangkatan ng 9-0. Kasunod ang quarterfinalist Barangay Ginebra 7-3, NLEX 5-4, TNT 5-4, Magnolia 5-4, Rain or Shine 5-5, Meralco 5-5, Terra Firma 5-5, Blackwater 3-6, Phoenix 3-7, asin ang kulilat na Converge 1-8. Kakampi Network News. Kakampi. Mga tukang iharap po mga baretang saludaan tabayanan sa Kakampi Network News kunyang pong May 1 Labor Day sa mga kapwa ko obrero, empleyado, trabador. Asa ko yung mensahe sa inyo maglikay na sa natagrabing init. Sa pagkarang ka mga kakamping radyo, mga barera sa Lulang Tabianan na dangog sa 99.9 WEB-FM Kamsur, dyan po sa Ringurada area, nakaibaran ito naman si Benel Dicena sa partido, sa Baikan Kim Kakampi Partido, sa tuwing nadangog si Nilo Riana sa mga bareta, asin sa BBS-FM, dagatod ka mga bareta sinda Ocas Menda, Brett Paderes, asin Daryl Banyas. Sa pagkaraman, ninda Maiko Garcia, asin Mike Gravito, nakaibaran niya ito, digdi sa Kakampi Kamsur, sa luwas, nagpabot ni mga bareta. Sige Palma, Salado, Tignigal. Ako po si Jun Bernas, mabalos kasi ng pagantamay sa kung sa masunod jatong pagatod ni mga baretang amay na maantabayanan sa rabay sa mga kakamping radyo. Ini po ang Kakampi Network. PBS. PBS.